sadly, hindi po siya nag-iisa sa mga na-adopt sa Okay. amin na Oh. ni-return. But hindi din po ibig sabihin na marami sila. Mm. Konti lang. Sa case niya po kasi, na-adopt siya sa amin May of 2025. Last So Last year. year. Oo. oo, last year. Magwa 1 year na. Na-shock na lang po kami na nag-message sila sa amin regarding na hindi daw nila makontrol yung aso, nangangagat daw, kasi 'di ba 'pag puppy kinakain nila yung mga sapatos Oo, natin, yung makulit mga pa yan eh. oo, yung ano trait talaga nila yun as puppies kasi kumakati kasi yung teeth nila 'pag once they're Baga growing. nag-iipin. So, ibig sabihin Yes. po, nung inampon si Avril po, ay siya ay baby pa. Yes po, puppy pa po siya. Mm. Mhm. Oo. So, tiningnan namin yung timeline, nag-usap kami ng board, sabi namin, bakit ngayon pa, malaki na si Avril. Pero, nung minessage namin yung adopter, hindi siya nag-reply sa'min, bigla na lang siyang pumunta dito sa shelter. Tas Hmm. sinabihan niya lang yung staff namin na hawakan yung leash ng aso tas umalis siya. Ay, kawawa Oh, ganun po. naman. Kumbaga parang dinala diyan at inabandon na yung aso na inampon nila noong last year. Cute! Ang cute pa man din, Napaka-cute pa ma'am. naman pala ni Oh. Avril. Yes po, ang cute po niya. Ang Mm. laki na, ayan na siya ngayon, ang laki na niya. So ilang buwan na ho siya o ilang taon na? Estimate namin siguro 1 year na siya kasi na-adopt siya mga let's say 4 months na siya. Kumbaga po, kasi siguro... Teka lang, ma'am. Ang dinadahilan po nila, nangangagat daw. Opo, yung ginangat-ngat yung parts ng kotse nila, yung mga Oo. sapatos, mga kumbaga bagay-bagay. Opo, pero ibinalik ho nila ng matanda na. Kumbaga, Yes. kung ang dahilan po nila ay nagngangat-ngat, dapat nung baby So, pa lang. nung tuta pa Yun lang nga siya. po, yun nga po. Pwede ba yun? I mean, wala Di, bang... oo, di ba parang, ma'am, pwede ba na halimbawa nag-adapt ka, tapos pag ganyan, ayaw mo na, Touch basta move, touch isa sa move. uli mo na lamang? Yes, sa kami po, yung adoption process namin, meron po kaming kontrata. Kaya na-shock kami sa ginawa nitong previous adopter niya. Kasi parang nang dire-diretso, yung ganun, wala man lang, hindi man lang nakipag-usap sa amin. Tas wala naman kasi kaming, natanggap namin yung aso, aside from takot na takot siya, hindi siya aggressive. Hindi tulad nung sinasabi ng previous adopter na aggressive daw siya, nangangagat daw siya, nangangatngat siya. Hindi, wala kaming nakikita Kami na nung pagdating. maltrato, hindi kaya, Yes. ma'am? Siguro possible, kaso lang, since wala tayong proof, hindi natin pwede sabihin. Ano ho ang background nung nag-adapt? Kumbaga po may trabaho, may asawa, pamilya, etc. Ganun ho. Sad to say, gusto ko sanang mag-go into, infos. Kaso lang, at the moment kasi may plano yung board namin na Mag-file? gawing legal. Oo, Oh. i-fight namin. Para naman din na maulit. Kasi unfair kasi Opo. sa mga aso na Totoo. nag-go through the process na ng adjustment nung inadopt, tas bigla na lang isusoli kasi malaki na yung parang unfair. Yeah. Ayun nga tatanong ko next, ma'am, ano po ba ang proseso ng adoption? 'Di ba parang may screening mo muna yan na parang halimbawa sa loob na isang buwan, titignan kung may kakayahan ba yung pamilya na ampunin, alagaan itong mga hayop na ito. Yes, actually meron nga kaming mga bashers dahil sa adoption namin. Super strict kasi kami, like siguro sasabihin ng iba kahit na walang pera tas basta mamahalin lang yung aso, okay na yun. Para sa kasi sa'min hindi siya Hindi pwede. okay kasi 'pag hindi mo kayang ipagamot yung inadopt mo, wala kang capacity na Correct. bigyan siya ng pagkain, proper na tirahan or itatali mo lang siya, iki-cage mo lang siya, hindi ka talaga papasa sa adoption namin. Kailangan mong i-prove na may kakayahan ka financially and ano. Ano po yung nagpapakita po ng parang ano ba, certificate of employment, ganun po? Or ICCI nyo bank ba? account, ganyan? Hindi naman Hindi po, hindi naman naman. hindi naman yung baka ko hindi. Ano lang, ini-interview namin sila ng thoroughly, pictures and videos ng bahay nila,
Tinatanong namin sila kung anong work nila, mga ganun lang. Mm, mm. Pero yun nga ma'am, hindi lang po ito yung unang kaso. Nabanggit mo kanina, si Yes, Avril. oo. Mga ilan na po yung ganito at ano po ang mga rason ng mga previous owner? Bakit nila binabalik? At ano po ang ginagawa ninyo doon sa mga alaga na binabalik? Tinatanggap naman sila kasi unfair naman kung wala na silang mapupuntan. Yung iba kasi, tinatapon na lang sila kung hindi namin sila, example lang, like, hindi namin sila tinanggap. Tini-threat kami na, okay, itatapon ko na lang to, ganyan, ganyan. Eh, yung grupo kasi namin, as much as possible, ayaw namin ng problema. Kaya tinatanggap namin sila. Pero binaban namin yung adopters nila. Opo. Kung ganito ho ang nangyari, ano ho yung mga susunod po ninyong hakbang kaya? Although nabanggit nyo na po na mahigpit po kayo sa pagpapa-adapt, pero kumbaga nangyayari pa rin po ito dahil po sa kawalangyaan po ng ilan nating mga kababayan. Um, Honestly, no. Siguro it's safe to say na hindi naman I'm actually happy to say na hindi mga kababayan natin usually yung may problema. Oh, Yes, mga foreigner ito. foreigners. Yes po. Mga Foreigner yung foreigners. nag-adapt. Yes po. Baka kasi babalik na siya doon sa Opo, hindi ko ya ganun. Oo. Parang babalik na ng... Baka nagbakasyon lang. Oo. Pag foreigners kasi ang nag-a-adopt, mini-make sure namin na dito na talaga sila nakatira sa Philippines. So may ano rin pala. So kumbaga po parang ano ma'am no, kung Pilipino baka hindi po yan nangyari. Parang ganun po no. Most So probably. far, wala pa kaming na-experience from a Filipino na nag-adopt tas binalik sa amin. Kasi po ang Dumaguete po ay ano no, kumbaga po marami po kayong mga tourist spots diyan at kumbaga po pasyalan po talaga. Kaya parang kagaya sa Bohol, 'di ba sa Cebu puro mga foreigners na rin Foreigner. yung mga Yes. nakatira. Hindi naman lahat. Marami Correct, namang correct. mababait. Like, yung founder namin, foreigner din. Mm. Meron lang sigurong iba na, like, katulad ng Pinoy, may ibang mga ugali din. Correct. Anong lahi po itong nag-adapt ma'am kung okay lang niyo pong Avril. sabihin? Hindi ko maalala. Hindi ko inano yung info niya actually. Pero may plano kayo ma'am na iban yung mga foreigner na hindi na sila pwede mag-adapt pa dahil sa mga ganitong past cases po, Ma'am Rina. Yun lang mga nag-adopt na nagbalik or pagka-interview namin medyo off na yung the way sila magsalita sa staff or the way sila magpili ng dogs, yun yung mga binaban na namin immediately. But hindi po lahat ng foreigner na binaban namin. Kasi most of our adopters, mga foreigners din. Yung iba na yung nabanggit niyo po na baka umalis, kailangan nang umalis, bumalik sa country nila. Yung iba sinasama nila yung dogs na na-adopt nila sa amin. Opo. Papaano po yan? Si Avril, ano na pong mangyayari sa kanya ma'am? Back to square one si Avril, maghahanap na naman kami ng taong gustong mag-adopt sa kanya. Kawawa Good naman. news lang sa Oo. kanya ngayon is medyo nag-adjust na siya, hindi na siya nasa isang corner lang, ayaw Bilo. oo. Ngayon, happy na siya pag nakikita, pag may staff na kilala niya, nakikita niya, happy na siyang mag-walk. Pero nung Nakikita ibinalik po lang. ba siya sa inyo si Avril, wala naman po kayong nakitang palatandaan na siya po'y sinasaktan, minamaltrato? May signs ng fear. Kaso, it's hard to pinpoint kasi wala tayong proof or wala siyang bruises, walang ganun. Yung takot na takot lang siya na unusual sa isang aso na mahal ng adopter niya. Wawa naman. So siguro ma'am, ano po yung maipapayo po ninyo sa mga taong gusto pong mag-adapt, no, katulad mga puppy pa lang kasi pag tuta ang cute. Oo. Di ba talagang hindi mo mahindian pero hindi pa handa sa malaking responsibilidad. Payo ako sa mga tao na gustong mag-adopt. As in, alam ko yung feeling pag nakakita ka ng puppy ta super cute, gusto mo talagang iuwi. But Totoo. make sure lang na kaya mo. Kasi hindi nila choice na adapin mo eh. Of course,
sasaya sila na may bahay na sila, may pagkain na sila. Pero responsibility kasi yun hanggang sa mamatay sila. Kaya dapat, you as an adopter, you should know yung mga responsibilities mo, hindi yung, ay basta binibigyan mo na lang ng pagkain, okay na, basta may bahay, hindi na ulan, okay na. Hindi po yun kadali. Oo. Tsaka di ba sa mga hayop, Ma'am Rina, sila yung pumipili sa'yo, di ba? Na, halimbawa, sa inyo po, dyan po sa Animal Sanctuary, yung aso dyan, yung kumbaga lalapit sa'yo sila yung pipili na magiging amo nila. Kasi naramdaman ko yan dati nung ako'y bumili ng aso. Sa dami ng asong nakita ko, may isa na na aso. lumapit sa'yo. Alam mo yung buntod niya talaga hindi maano yung ganun-ganun talaga, tapos parang ayaw niya na akong pakawalan. Kaya naniniwala ko na yung hayop ang pumipili sa atin maging fur parent, di ba Ma'am Rina? Yes, tinatrust nila, ibinibigay nila yung trust niya sa inyo. Sana, suklian niyo. Opo. Ma'am Rina, kung meron pong gustong umampon kay Avril o kaya po sa iba pa ninyong mga rescue dogs, saan po sila pwedeng makipag-ugnayan? Facebook, ganun po. Yes po, sa Facebook po, yung admin namin, nagfo-focus kami sa Facebook and Instagram. Mas sa madali ngayon kasi actually. Yes, Opo. yung YouTube namin hindi pa kasi. Tas, nandun lang yung information namin sa page namin. Opo. Dumaguete Animal Sanctuary. Yes po. Opo. Dumaguete. Ma'am Rina, maraming salamat Thank you po. so much, Ma'am Rina. Thank you din po sa pag-imbita. Sabi nga po, narinig ko lang sa isa naming kasamahan dati, kapag daw po kayo ay kumbaga nangangalaga ng mga hayop, lalo na ng mga stray, may special daw pong pwesto sa langit. Thank you, ma'am. Baka Lalo na magkaiyakan pa siguro tayo sila, dito, Ma'am ma'am. Rina, Oo. napakadami na nilang kinakalingan. Gano'n na ba kadami, Ma? Share, matanong ko lang, ilan na ba yung mga pina-foster nyo dyan sa Animal Sanctuary? Almost 300 dogs na po kami. Kami, opo. Dogs, puro dogs lang yon, walang mga cats. Meron kaming cats, pero dito sa Dumaguete, amazingly, ang daming may gusto ng cats. Pusa. So every time may nare-rescue kami na kittens or cats, may nag-a-adopt agad, which is really good. Sa ngayon, meron kaming almost 300 dogs. I think meron kaming kittens, 9 kittens na hindi pa for adoption kasi bottle fed pa sila. 2 goats, tsaka 2 cows. Dami goats ma'am. din. yung kambing at baka baka hukatayin nung Baka kaldereta, ma'am. gawing kaldereta po na mag-a-adapt. Noon, nung nag-rescue kami ng cows, pina-adopt namin pero minomonitor po namin monthly. Yung cows tsaka goats namin ngayon, for na lang siya. Hindi namin siya pinapa-adopt. May plano kasi kami in the future na Farm. magkaroon ng educational petting zoo para correct. sa mga bata, for them to know how to care for animals, hindi lang sa dogs and cats, pati dun sa farm animals. Opo. Ma'am Rina, maraming Thank you salamat po. po. And para pakiparating na rin po sa inyong mga kasamahan dyan sa Dumaguete Animal Sanctuary. Thank you din po. Mabuhay po kayo dyan Salamat sa po. Dumaguete Animal Sanctuary, Ma'am Rina. Ayan. God bless po. Thank you, ma'am. Thank you po. Salamat po kila Ma'am Rina Ausejo. Siya po ang shelter manager ng Dumaguete Animal Sanctuary. Ayan, sa Ang- Facebook nila partner, Anong ito pangalan? ayun nga, Dumaguete Animal Ayan, Sanctuary. Yan. Nakikita mo dito yung mga ready for adoption na mga mga dogs. aso, Ang pusa. cute nila. Bakit pa kayo bibili? Oo. Diba? Ito mag-adapt na lang kayo magkasama. Kasi pareho din ang mga aso yan Diba? Kumbaga, tayo lang naman yung nagiging na gusto natin. May breed, Oo. ganyan. Ito Oo, din naman yung pare-pareho. kanilang purpose sa Tsaka buhay. mas